Mga ginang kung kayo ay isang babae na higit sa 60 anyos, malaki ang posibilidad na sumagi sa inyong isipan marahil sa isang tahimik na sandali na ang inyong pinakamagagandang taon, lalo na ang inyong mga intimate na taon, ay bahagi na lamang ng nakaraan. Nais kong sabihin sa inyo ang paniniwalang yan ang pumipigil sa napakaraming mabubuting kababaihan mula sa kinabukasang nararapat para sa kanila. Ang ilan sa mga pinakamatinding pagsisisi na aking narinig ay nagmula sa mga kababaihan na hindi naunawaan ang katotohanan tungkol sa kanilang sariling sigla hanggang sa inakala nilang huli na ang lahat. Hindi dahil nawala ang kanilang pagnanasa, kundi dahil walang sinuman ang nagpakita sa kanila kung ano pa ang posible. Ang pangalan ko ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihan sa kanilang ika-60 at kahit ika-20 na taon upang matuklasang muli ang isang bagay na pambihira. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagpapasigla ng kanilang buhay sexual, kundi tungkol sa pagbawi ng kanilang kumpiyansa, kanilang enerhiya, at kanilang koneksyon sa mga taong pinakamamahal nila. At narito ang bahagi na madalas nakakaligtaan. Ang pinakamalalaking tagumpay sa kalusugan ng isang babae ay madalas na ang mga pinakasimple. Ngunit karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito naririnig. Magbabago iyan ngayon. Ibabahagi ko ang 5 sikreto tungkol sa kalusugan ng kababaihan na nais malaman ng mas maaga ng aking mga pasyente sa buong Pilipinas. Hindi ito mga gimmick o mabilisang solusyon. Ito ay mga katotohanang nagpapabago ng buhay na sinusuportahan ng agham at tunay na karanasan. Ang aking ibubunyag sa 2 sikreto ay maaring ganap na baguhin ang paraan ng pag-unawa ninyo sa inyong sariling katawan mula sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa kayo nakasubscribe, hinihikayat ko kayong gawin ito at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mahahalagang payo sa kalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi i-type ang 0, ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa komunidad na ito. Ngayon, simulan na natin ang unang sikreto dahil ito pa lamang ay nakapagpabago na sa buhay ng hindi mabilang na kababaihan na aking nakatrabaho. Sikreto Mommy 1-to-1. Ang init ng iyong katawan ay sukatan ng kalusugan ng iyong puso. Ang iyong kakayahang makaramdam ng sigla-init at pagiging tumutugon ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa o pagiging babae. Ito ay isang direktang refleksyon ng iyong daloy ng dugo at pangkalahatang kalusugan ng puso. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit mas mahalaga iyan kaysa sa anumang nasabi na sa inyo. Hindi ko malilimutan ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Nena, isang retiradong guro mula sa Cebu na nasa huling bahagi na ng kanyang ika-60 na taon. Pumasok siya sa aking opisina, tumingin ng diretso sa aking mga mata at sinabing, "Dr. De La Paz, sa tingin ko po ay nawala na ang pagkababae ko." Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses nang sabihin niya iyon. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil hindi lang siya nagsasalita tungkol sa sex. Nagsasalita siya tungkol sa kanyang sigla, kanyang init at sa tahimik na takot na tuluyan ng ninakaw ng edad ang isang bagay mula sa kanya. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan at ang hindi alam ni Aling Nena ay ang pisikal na pagpukaw arusal ay isang kaganapang may kinalaman sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa pagbukas ng mga ugat, maayos na pagdaloy ng dugo at pagtugon ng katawan ayon sa disenyo nito. Para sa mga kababaihan, ang mahinang sirkulasyon ay maaring humantong sa pagbaba ng sensitivity at pangkalahatang pakiramdam ng pagiging manhid o malamig, bago pa man magkaroon ng atake sa puso o stroke.
Sa katunayan ng huminang pisikal na pagtugon ay maaaring isang maagang babala na ang iyong cardiovascular system ay nasa ilalim ng stress. Si Aling Nena ay kumakain ng hindi masustansyang pagkain, umiiwas sa ehersisyo, at binabaliwala ang kanyang tumataas na presyon ng dugo. Walang sino man ang nagsabi sa kanya na ang mga gawin na iyon ay hindi lamang nakakasama sa kanyang puso. Direktang naaapektuhan nito ang kanyang kakayahang makaramdam na siya ay buhay at konektado. Gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago, isang pang-araw-araw na paglalakad, mas malinis na pagkain, at isang supplement para suportahan ang kalusugan ng mga ugat. Sa loob ng 3 buwan ibang babae na siya. Hindi lang sa kanyang intimate na buhay, kundi sa buhay mismo. Bumalik ang kanyang kumpiyansa, bumalik ang kanyang maningning na ngiti. Sinasabi ko ito sa inyo dahil nais kong malaman ninyo na gumagana pa rin ang inyong katawan. Hindi ito sira. Kailangan lang nito ng mas mahusay na panggatong, mas mahusay na daloy, at mas mahusay na pangangalaga. Kapag pinoprotektahan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo, pinoprotektahan ninyo ang inyong pagkababae. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa sigla. Ito ay tungkol sa pagbawi ng init at katiyakan na akala ninyo ay tuluyan nang nawala. Kaya kung sinisisi ninyo ang inyong sarili, iniisip na ito'y dahil lang sa edad o sa isang personal na pagkukulang, itigil ninyo iyan. Maaring ito lang ay ang inyong sirkulasyon na humihingi ng kaunting tulong. At ang magandang balita, napakarami ninyong magagawa simula ngayon. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Kahit na may perpektong daloy ng dugo, may mga babae pa ring nahihirapan. Ang dahilan ay nasa isang bagay na mas banayad, isang bagay na tahimik na binabago ang pag-iisip ng utak at pinapamanhid ang tunay na pagnanasa. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, i-type lamang ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Pinahahalagahan ko ang inyong pagdalo. Sikreto Store. Ang mga pantasyang hindi makatotohanan ay maaaring pumuksa sa tunay na intimasya. Ilang taon na ang nakalilipas isang babae sa kanyang unang bahagi ng ika-70 taon, tawagin na lang natin siyang Lourdes, ang dumating sa aking opisina na may tahimik na pagkadismaya. Dora de la Paz, wala na po akong maramdaman, Kide, sabi niya. Mahal ko ang asawa ko, pero kapag malapit kami sa isa't isa, parang hindi tumutugon ang katawan ko. Hindi siya nahihiya. Nalilito siya. Sa pisikal lahat ay tila maayos. Balanse ang kanyang mga hormone at maayos ang kanyang sirkulasyon, ngunit may mas malalim na kulang. Kaya dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawi. Nag-atubili siya pagkatapos ay umamin na gumugugol siya ng maraming oras sa pagbabasa ng mga romance pocketbook at pagtingin sa mga perpektong buhay sa social media. Gabi-gabi po, sabi niya, nakasanayan na lang. Ang salitang yon nakasanayan ay tumatak sa akin. Para sa napakaraming nakatatandang kababaihan, ang mga pagtakas na ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit dahan-dahang sinisira ang mismong hinahanap nila, ang tunay at konektadong kaligayahan. Nakikita ninyo nagbabago ang utak habang tayo ay tumatanda. Habang ang mga katang-isip na romansa at mga perpektong buhay online ay nagbibigay ng agaran at matinding emosyonal, na pagtakas sinasanay nila ang utak na hanapin ang isang antas ng bago at perpeksyon na hindi kayang pantayan ng totoong buhay. Sa paglipas ng panahon, ang utak ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa tunay na haplos ng tao, tahimik na sandali, at emosyonal na pagiging malapit. Sa mga kababaihan na higit sa kakapakuntan na ang mga neurological pathway ay nagbabago na mas malalim ang epekto. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Isang babae ang napapansin na hindi na siya gaanong nakikipag-ugnayan sa kanyang partner. Hindi na tumutugon ang kanyang katawan sa parehong paraan. Iniisip niyang ito'y dahil sa edad o may mali sa kanya. Ngunit ang totoo ay ang kanyang utak
ay labis na nasasabik sa pantasya at kulang sa koneksyon sa katotohanan. Hindi ito tungkol sa kahihiyan o paghuhusga. Ito ay tungkol sa kamalayan. Nang magpahinga si Lourdes mula sa mga nobela at social media, kahit sa loob lamang ng ilang linggo, may nagsimulang magbago. Sinabi niya sa akin na mas napapansin na niya ang boses ng kanyang asawa na mas mainit ang pakiramdam ng kanyang haplos. Nagsimulang tumugon ang kanyang katawan sa mga bago, mas mabagal at mas makabuluhang paraan. Bumalik ang kanyang pagnanasa, hindi bilang isang mabilis na drama, kundi bilang isang tuloy-tuloy at mainit na ningas. Ang punto ay ito nagbabago ang kaligayahan habang tumatanda. Maaari itong maging mas malalim, mas mayaman at mas banayad. Ngunit kung ang iyong utak ay nakakulong sa paghabol sa isang imposibleng pantasya, pinalalampas mo ang pagkakataong madama kung ano ang totoo. Bagamat mahirap para sa ilang kababaihan na marinig ang katotohanan yon, ang susunod ay maaaring mas makagulat sa inyo. Dahil hindi lang ito tungkol sa iyong utak o puso. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi man lang napapansin ng maraming kababaihan na nawawala na pala sa kanila hanggang sa halos huli na ang lahat. Pag-usapan natin yan sa susunod. Sikreto number 3. Ang mga hormone ay hindi lamang para sa regla. Ito ay para sa buong buhay. May isang sandali na hinding-hindi ko malilimutan. Isang pasyente sa huling bahagi ng kanyang ika-80 taon. Si Elena ay nakaupo sa aking harapan, nabagsak ang mga balikat at pagod ang mga mata. Hindi siya naroon para sa mga problemang sexual. Hindi ko na pumaramdaman ang sarili ko, Saidi, sabi niya. Hindi ako galit, hindi ako malungkot. Wala lang akong gana. Noon din alam ko na kung ano ang hahanapin. Nagpatakbo kami ng ilang pagsusuri at tulad ng aking inaasahan ng kanyang mga antas ng hormone ay tahimik na bumagsak sa isang punto kung saan gumagana pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi na. Iniisip ng karamihan na ang mga babaeng hormone tulad ng estrogen ay para lamang sa menopause o buwan ng dalaw, ngunit hindi nila nakikita ang mas malaking larawan. Ang balanse ng iyong hormonal ay ang iyong enerhiya. Ito ang iyong katatagan. Ito ang pakiramdam ng paggising sa umaga na may layunin at paggalaw sa buhay na may kumpiyansa. Naaapektuhan nito kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo makaramdam, at kung paano tayo kumonekta. Habang tumatanda ang mga kababaihan, natural na bumababa ang mga hormone. Ngunit para sa ilan ang pagbagsak na yon ay matarik at tahimik. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Dahan-dahan itong lumalabas sa panghihina ng isip, brain fog, mababang enerhiya, kawalan ng motibasyon at oo sa humihinang pagnanasa at pisikal na discomfort. At hindi ito isang kahinaan. Ito ay biyolohiya. Ang nakakadurog ng aking puso ay kung gaano karaming kababaihan ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nilang nawala na ang kanilang galing dahil sila ay tamad o tumatanda na. Ngunit kapag sinuri natin ang kanilang mga antas at nahanap ang tunay na sanhi para itong isang ilaw na bumukas, na pagtatanto nila, hindi ako ito. Ito ay isang bagay na maaari kong tugunan. Maging sa pamamagitan ng mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng dieta, pagtulog at strength training, o sa pamamagitan ng gabay medical na therapy, mayroong mga ligtas at epektibong paraan upang suportahan ang malusog na balanse ng hormonal habang ikaw ay tumatanda. Ang mga pagbabago ay hindi lamang pisikal. Nasaksihan ko ang mga kababaihan na muling nagkamit ng kanilang sense of humor, kanilang kalinawan, kanilang pagnanasa para sa buhay, para sa kanilang mga relasyon at para sa kanilang sarili. Yung pasyenteng si Elena, pagkaraan ng 3 buwan, pumasok siya sa aking opisina na mas matikas ang tindig, mas matalas ang tingin at nakangiti. Pakiramdam ko ako na ulit ang sarili ko, sabi niya. Iyon ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng kung ano ang dahan-dahang kinukuha ng panahon. Ngunit mayroon pang isang katotohanan
na napapabayaan ng maraming kababaihan, isang bagay na walang kinalaman sa mga hormone daloy ng dugo o kimika ng utak. Ito ang bahagi ng intimasya na hindi pinag-uusapan ng karamihan, ngunit madalas na pinakamahalaga habang tayo ay tumatanda. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano yon sa susunod. Kung nanonood pa rin kayo at may saysay sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para lang malaman kong nandito pa rin kayo at nakikinig. Magpatuloy tayo. Sikreto number 4. Ang intimasya ay nabubuo sa labas ng silid tulugan. Naaalala ko ang isang babae sa kanyang ika-70 taon na nagngangalang Teresita, may asawa sa loob ng mahigit 40 taon na dumalaw sa akin. Hindi siya nahihirapan sa pagnanasa, ngunit ang kanyang asawa ay naging malayo. Mabait naman siya, sabi niya, pero hindi na kami naghahawakan. Para na lang kaming mga kasama sa bahay. Nais niyang ayusin ang mga bagay sa loob ng silid tulugan, ngunit ang tunay niyang kinagugutuman ay koneksyon. At nagsisimula yon bago pa man ninyo hawakan ang kumot. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang pinakakasiyasyang intimasya sa huling bahagi ng buhay ay madalas na may kaunting kinalaman sa mismong akto ng sex. Ito ay nabubuo sa maliliit at tahimik na sandali, isang haplos sa iyong likod habang nagtitimpla ka ng tsaa. Magkahawak kamay habang naglalakad, magkatabing umupo sa sofa nang walang imikan. Ang mga kilos na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit nagpapadala sila ng mensaheng mas malakas kaysa sa anumang salita. Nakikita kita. Nandito ako para sa iyo. Mahalaga ka pa rin sa akin. Ang hindi na pagtatanto ng maraming tao ay ang emosyonal na pagiging malapit ang pundasyon para sa pisikal na intimasya, lalo na habang tayo ay tumatanda. Nagbabago ang katawan, nagbabago ang pagnanasa, ngunit ang koneksyon ang uri na nagdudulot ng init, kumpiyansa at malalim na kasiyahan ay maaaring lumakas pa sa paglipas ng panahon kung aalagaan natin ito. At naiintindihan ko, para sa maraming kababaihan, tila nakakahiya na kailangan pang humingi ng ganitong uri ng atensyon, lalo na kung ginugol mo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngunit nakita ko mismo kung gaano kalakas kapag binawi ng isang babae ang kanyang pangangailangan para sa pagmamahal. Kapag siya ang unang yumakap, kapag humihingi siya ng isang sandali ng tahimik na koneksyon, kapag siya ay sumasandal sa pagtanggap ng presensya sa halip na pagbibigay lamang nito. Hindi kailangan ni Teresita ng reseta. Kailangan niya ng paalala na ang intimasya ay nagsisimula bago pa man ang silid tulugan. Sa loob ng ilang buwan ng paggawa ng maliliit na pagbabago, paghaplos sa braso ng kanyang asawa, habang dumadaan, pagsasabi sa kanya na pinahahalagahan niya ito, paglikha ng mga sandali ng koneksyon, nang walang inaasahan na tunaw ang distansya sa pagitan nila. Hindi lang sila muling nagkonekta, muli nilang natuklasan ang isa't isa. Iyon ang nais kong tandaan ninyo, ang pinakamakabuluhang intimasya ay nabubuo sa mga pang-araw-araw na sandali. Hindi ito tungkol sa mga engrandeng kilos. Ito ay tungkol sa presensya, respeto at pag-ibig na nararamdaman, hindi lang ginagawa. Ngunit kahit na may malalim na emosyonal na koneksyon, maraming kababaihan ang humaharap sa isang huling hadlang, ang paniniwalang huli na ang lahat para magbago na, ang kanilang pinakamagagandang taon ay lumipas na. Sa katotohanan, wala nang mas malayo pa sa katotohanan. At iyan ang nagdadala sa atin, sa ating huling sikreto, marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Sikreto, P. Hindi pa huli ang lahat para magbago at pasasalamatan ka ng iyong sarili sa hinaharap. Minsan ay may pasyente ako, si Gloria, isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-70 taon na kararating lang magretiro at naninirahang mag-isa matapos pumanaw ang kanyang asawa. Pumasok siya sa aking opisina na may tahimik na pag-amin sa kanyang boses. Wala na po akong inaasahan, sabi niya sa akin. Gusto ko lang malaman kung may natitira pa para sa akin. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa sex, nagsasalita siya tungkol sa buhay.
Pakiramdam niya ang kanyang pinakamagagandang araw ay nasa likod na niya na para siyang dahan-dahang nawawala sa eksena. Ang hindi niya napagtanto at ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang katawan at espiritu ng tao ay hindi kapani-paniwalang madaling umangkop. Kahit sa ating mga huling taon, laging posible ang pagbabago. Ang paglago ay hindi humihinto kapag umabot ka ng 60, 70 o kahit 80. Ngunit ang nagbabago ay kung paano mo haharapin ang paglagong iyon. Sa yugtong ito ng buhay, hindi ito gaanong tungkol sa bilis, kundi mas tungkol sa direksyon. Ito ay tungkol sa pagpili na itigil ang pagtanggap sa discomfort bilang normal. Ito ay tungkol sa pagpili na muling kumonekta sa iyong katawan, sa iyong partner, at sa iyong pagkatao. Sa kaunting paghihikayat, nagsimulang maglakad si Gloria tuwing umaga. Inayos niya ang kanyang dieta, nagsimulang makipagsosyalan muli, at sumali pa sa isang lokal na gardening club sa kanilang barangay na inamin niya ng may tawa ay ang kanyang bagong therapy. At may isang pambihirang nangyari. Nagbago ang kanyang enerhiya, tumuwid ang kanyang postura, bumalik ang kanyang sense of humor, at nang tanungin ko kung kumusta na ang mas personal na bahagi ng kanyang buhay, ngumiti siya at simpleng sinabi, "Hindi ko alam na maaari pa pala akong makaramdam ng ganito kasaya. Iyon ang nais kong tandaan ninyo. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng orasan. Ito ay tungkol sa pagsulong ng may intensyon. Maging ito man ay ang iyong pisikal na kalusugan, iyong emosyonal na koneksyon, o iyong intimate na buhay, mayroon pa ring oras upang gumawa ng mga pagbabagong mahalaga. Ang pinakamagandang bahagi ay pasasalamatan ka ng babaeng magiging ikaw 6 na buwan mula ngayon para sa kung ano ang sinimulan mo ngayon." Huling kaisipan ng isang doktor. Ang pinakamahalagang aral sa buhay. Pagkatapos ng mga dekada ng pakikinig sa mga kababaihan sa kanilang ikaasan-ikasentimento. At higit pa natutunan ko na walang sino man ang tunay na nagtuturo sa atin kung paano tumanda ng maayos. Tinuruan tayong mag-alaga sa iba maging malakas at lampasan ng sakit. Ngunit pagdating sa ating sariling kalusugan, sa ating mga relasyon, at sa ating sariling pagkatao, sa ating mga huling taon, madalas tayong naiiwan upang alamin ito ng mag-isa sa katahimikan. Kung may isang aral akong nais ibahagi sa bawat babae, ito iyon. Ang pag-ako sa responsibilidad para sa iyong kalusugan ay ang tunay na sukatan ng lakas at paggalang sa sarili. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang sira. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa babaeng naging ikaw at pagbibigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang mamuhay ng lubusan. Ang 5 sikretong tinalakay natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ang mga ito ay tungkol sa pagbawi ng isang buhay na nararamdamang puno buhay at malalim na konektado. Ngayon, alam na ninyo na ang inyong katawan ay nagbibigay ng mga senyales tulad ng init at daloy ng dugo na nakatali sa inyong pangkalahatang kalusugan. Alam ninyo na ang tunay na koneksyon ay mas kasiya siya kaysa sa anumang digital na pantasya. Alam ninyo na ang inyong sigla ay nakaugnay sa inyong biyolohiya at mayroon kayong kapangyarihan na suportahan ito. Nauunawaan ninyo na ang intimasya ay nabubuo sa isang pundasyon ng maliliit, pang-araw-araw na sandali ng kabutihan. At higit sa lahat, alam ninyo na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Huwag hayaan na ang kwentong tumatanda ka na lang ang siyang sabihin ninyo sa inyong sarili. Ang tunay na kwento ay ikaw ay nag-e-evolve at mas malaki ang iyong kontrol kaysa sa iyong iniisip. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng anumang halaga, lubos kong pasasalamatan kung mag-like kayo at ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid na babae, o sino mang maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Ang mga pag-uusap na ito ay madalas na hindi nasasabi at sama-sama matutulungan nating mas maraming kababaihan ang makaramdam na sila ay nakikita sinusuportahan at may sapat na kaalaman. Gusto ko ring marinig mula sa inyo.
Mag-iwan ng komento sa ibaba, maging ito man ay isang tanong, isang personal na kwento, o isang simpleng, handa na akong magsimula. Mahalaga ang inyong boses sa komunidad na ito. At syempre, mangyaring mag-subscribe upang manatiling konektado para sa mas tapat at praktikal na payo sa kalusugan.